O nadawit na nga itong pangalan ni Joel Villanueva at ni Jongyo Estrada. Siyempre, gaya ng inaasahan, i-deny. Pero may value ba ang denial? Pag tinignan mo yung track record nila, na may mga nasasangkot din sila sa mga ganyang issue, tapos may mga pictures na pinapakita itong si Bryce Hernandez, tapos may mga chat messages na disappearing messages pa, sinong papaniwalaan mo? Yung denial nila. Oo, hindi natin maitatanggi. Napakagaling nilang umarte. Magaling silang umarte. Pag pinakinggan mo sila, pag nagsasalita sila, kapag ikaw nakatira sa kuweba at kalalabas mo lang sa mundo ng may sibilisasyon, maniniwala ka agad eh. Maniniwala ka, pero kabisado na natin tong dalawa na to eh. Kabisado na natin to. At ang sinasabi nilang defensa ngayon, or defense nila ngayon, sila doon yung mga magigiting na nagtatanong tungkol sa flood control projects, sa mga hearings na ginagawa. Tama naman. Sila talaga yung masugid na nagtatanong sa mga resource persons. Pero napakadaling gawin yan eh. Napakadaling gawin, lalo na kung ang motibo mo ay gamitin yan, strategy mo na yan, pag dumating na yung time na yung pangalan mo na binanggit. Huwag tayo sa salita maniwala, sa records tayo maniwala. So, ang dapat gawin, tignan ang records kung tama ba yung sinasabi ng mga in-enumerate na flood control projects na yan. Makita yung proponent. Makita kung sino yung nag-umpisa, kung sino yung nagpasimula. At pag nakita natin yun, malalaman natin kung sino nagsisinungaling. Ang ano dito, ang nakakatawa, walang mga kadala-dala. Walang mga kadala-dala. Ang tagal-tagal nang nakulong ni Senator Jinggoy Estrada for plunder. Nakalabas lang dahil kung ano mang ginawa niya dyan sa kaso niya. Pero convicted to ng bribery eh. So, perang involved. And this time, pera na naman ang involved. Etong si Joel Villanueva, di ba, pinapadismiss na yun ng ombudsman before. Tapos, nasangkot na naman sa issue. Tapos, sa Bulacan pa, pinakamaraming projects. Siya pa yung nakakuha ng pinakamaraming insertions. 1 plus 1 equals 2. Hindi naman tayo ganyang katatanga para hindi natin isipin na yung pagkakadawit nila ay may basis. At baka may katotohanan. Kaya mga drama na to, huwag tayo magpapadala sa drama na to. Napakahuhusay magdrama eh. Napakagagaling magdrama. Mga magsipagsalita talagang, sila talaga yung mga galit na galit sa korupsyon. Pero eto, lumabas nga, mga involved daw sila sa korupsyon.